Isang magandang gabi sa inyo lahat mga ka-workshop. Andito na naman po si Jello at nandito kayo sa Jello Workshop kung saan nagbibigay tayo at nagbabahagi ng konting idea about sa pagwawiring ng ating motor. Kung bago ka sa channel na to ka-workshop, huwag mo muna kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ng ating ina-upload sa aking YouTube channel. So, ang video na ipapakita natin ka-workshop ay makakatulong sa atin about sa safety ng ating motor. So, ito yung pagkakabit ng fingerprint module sa ating motor. So, mas maganda siyang ikabit sa mga model ng motor na wala ng kickstart, mga ka-workshop. Pero sa ngayon, ipapakita natin siya na ikakabit natin siya sa Honda Beat version 2 FI. Ikakabit natin doon. So, panoodin nyo yung buong video para makita nyo kung gaano lang siya kasimple at napakadaling pag-install ng fingerprint scanner. So, yun lang ka-workshop. Punta na tayo sa video. Let's watch it. So, ito na mga ka-workshop ang ating fingerprint sensor with module. So, lalagyan natin siya unang-una ng wiring. So, meron na akong video nito mga ka-workshop kung paano natin siya lagyan ng wiring yung ating module. So, ito yung module at ito naman yung ating pinaka-fingerprint sensor. So, unang-una lagyan natin ng connection yung ating module. So, ang kailangan lang natin lagyan dyan ka-workshop ay yung kanyang yung kanyang 12 volts positive at yung kanyang ground. So, ito yan ka-workshop. Yan. Yung kanyang ground at yung kanyang 12 volts positive. Sunod naman ay yung kanyang common at saka yung normally open. So, yung normally close, hindi na natin siya lalagyan ng wire papunta sa ating motor. So, papakita ko lang sa inyo kung paano natin siya kabitan ng wire. So, sa ground wire, gagamit tayo ng kulay green wire. So, ilalagay natin siya sa ground wire. Sunod naman natin yung kanyang positive or 12 volts positive. Lagyan naman natin siya ng black wire. So, wag niyo lang pansinin yung kuko ko mga ka-workshop, no? May pintura kasi yan. Nagpipaint din kasi tayo ng pairings ng mga motor. So, meron na yung ating ground at yung ating 12 volts positive. Sunod naman natin yung kanyang normally, yung kanyang common. Etong COM or common. Lagyan rin natin siya ng black wire kasi positive wire ang ating common. So, positive trigger ang ilakabit natin sa kanya. Sorry, siya yung magiging source. Yung common. So, lagyan rin natin siya ng black wire. So, nalagyan na natin ng black wire yung kanyang common. Sunod naman natin yung kanyang normally open. So, sa normally open, gagamit naman tayo ng orange wire. Orange wire mga ka-workshop. So, nalagyan na natin yung mga connection na dapat natin lagyan ng wire. So, ikakabit natin siya sa ating motor. Pero bago yon, syempre, ilalagay muna natin yung kanyang fingerprint sensor. So, ang fingerprint sensor, meron siyang 6 na wire. Dito naman natin siya ikakabit. So, hindi kayo magkakamali kasi meron naman yan palatandaan kung paano siya isasaksak sa socket na ito.
So ayan na mga ka-workshop, nalagyan na natin siya ng wiring, i-install na natin siya sa ating motor. So okay na mga ka-workshop, kinalas na natin yung pairings ng ating motor. So tinanggal na rin natin to. Ang hahanapin nyo lang naman yan kung magkakabit kayo ng ating fingerprint scanner, ikakatap natin sa module, hahanapin nyo itong kanyang switch na to. No, itong socket na to pala, sorry, itong socket na to. Itong socket na to, karuktong yan dito sa ating brake light. Yan. Ito, yun sa ating brake lever. Ito yan, switch na yan. Ito yung kanyang socket. Yan. Tapos sa kabila naman, ito. Ayan. So, putol lang yan, pero huwag nyo nang pansinin mga ka-workshop. Tinanggal ko lang siya. So, pag nakita nyo na to, so, ang wire nyan na nakakabit ay kulay black. So, yung black, accessory wire. Tapos yung kulay green na may stripe na yellow, yan naman yung kanyang trigger. No? Ito yung source, yung kulay black, trigger niya yung kulay green na may stripe na yellow. So, kapag pinipisil natin yung ating lever, brake lever, tapos pinipindot natin yung push start, mag-i-start siya kasi nasusuplayan ng positive yung ating starter. No? Yung ating starter doon sa ating makina. Ayan, dyan. So, yan lang hanapin nyo. Ang gagawin nyan, tatanggalin nyo tong kulay green na may stripe na yellow. So, tanggalin nyo siya sa socket, tapos ibalik nyo na siya. So, dyan natin ikakabit. Dito sa block na to, pwede nyo na rin ditong ikabit yung positive, tsaka yung common ng ating fingerprint scanner, no? Yung common, at tsaka yung positive do sa black, pwede nyo na dyan ikabit. Tapos yung atin naman normally open, ilalagay naman natin siya dito sa kulay green papunta sa dito. Yan, papunta dito natin lalagay yung kulay green. So tinanggal na natin siya sa kanyang socket. Yan, tanggal na siya sa socket. Tanggalin nyo siya, tapos ibalik nyo na to. No? Itap nyo yung positive dito ka-workshop sa kulay black. Yan. Tapos ibalik nyo. Positive tsaka common, doon nyo na itap. Yan. Tapos yung ground, pwede naman sa body ground na lang. Sa mga ganitong tornilyo, pwede nyo dyan yun, body ground. Or hindi naman, hanapin nyo yung kulay green dito sa socket ng ating headlight. Yung kulay green wire, yung solid na green, or dito sa pinaka cover na to na black. Yung kulay green dyan, na solid na green, siya yung ground. So, ikakabit ko lang, tapos papakita ko sa inyo kung paano natin kinabit. So, kasi wala tayong tagahawak ng camera. Kaya, ikakabit ko muna tayo. I-explain ko sa inyo isa-isa kung paano siya kinabit sa ating motor. So, ikabit muna natin mga ka-workshop. Ayan ka-workshop, naikabit na natin siya. So, explain natin ulit yung kulay black niya. Yung black na ating module, no? Yung kanyang common, yan, common yung black, tsaka yung kanyang positive, no? 12 volts positive, pinagdikit na natin siya. So, ayan, pinagdikit na natin siya. Inilagay natin siya dito sa kulay black. Itong switch na to ng ating socket na galing sa ating brake lever, inilagay natin sa black. So, positive yan, accessory wire yan. So, dyan natin kinabit yung common, tsaka yung positive ng ating fingerprint module. Tapos yung ground naman, mga ka-workshop, yung ground, kulay green. No? Sa body ground ko lang siya tinap. Ayan. Mga pala mga ka-workshop, pinakikita ko lang dito sa inyo kung paano siya ikabit sa motor. So, any types of motor, pwede siya, lalong-lalo na sa mga walang kickstart, no? Pwede siyang ikabit. Mas maganda nga siya kung sa walang kickstart. Kasi dito sa atin pinapakita ngayon, may kickstart yung ating Honda Beat Fi. So, hindi siya masyadong accurate. Or accurate siya, kaya lang, mapupush start pa rin, makikickstart pa rin kasi siya, kasi may kickstart siya. So, pinakita lang natin to para meron kayong idea kung paano siya simpleng ikabit sa ating motor. Napakadali lang, basic na basic to mga ka-workshop. So, balik tayo. Yung kanya naman normally open, so, ayan, dito sa ating socket, diba, sinabi ko nga, tinanggal natin yung kulay green na may stripe na yellow. So, ayan, nakita nyo walang connection.
Okay? So, sundan nyo lang yung sinasabi ko ka-workshop, hindi kayo maliligaw or hindi kayo magkakamali ng pagkoconnect sa ating motor. So, ulitin ko, maganda to sa mga motor na walang kickstart. Kasi talagang safe ang motor mo at hindi magagamit kahit sino or kahit ng kaibigan mo kung hindi naka-input yung kanyang fingerprint dito sa ating fingerprint sensor. So, ayan. So, on na natin yung ating motor. Pakita ko sa inyo kung paano iset siya. So, ayan. On natin. So, makita nyo, nag-on yung ating motor. Ipo-push start natin, no? So, babalak muna natin to. Kita nyo, i-start ko siya gamit ang push start. So, ayan. Wala siya, no? Ayaw niya mag-response. So, kasi nakat natin yung kanyang trigger. O yung kanyang source. Tapos yung trigger niya kinat natin. Kaya walang response yung ating push start. So, subukan natin i-input yung ating fingerprint. So, ayan na mga ka-workshop. Testingin na natin siya. So, ilalagay natin yung ating subukan muna natin yung ating hindi naka-input na fingerprint sa ating motor. So, on natin yung motor. Yan. So, wala yung push start mga ka-workshop. Yan, wala siyang push start. So, kailangan muna ng fingerprint, no? So itong hindi naka-input. So, yan. Ang lalabas ganyan, kulay red. Kulay pink, tas magre-red siya. So, yan, dinideny niya. Pero kapag itong naka-input, so, kulay blue, magiging blue. Tapos, pwede mo lang i-start ang iyong motor. So, yun siya. So, ngayon, kung hiramin ng iyong tropa or barkada, patay natin. Hiram ng iyong barkada or iyong kaibigan, gusto magmotor, hiramin ng motor mo, hindi niya may i-start yan kasi may fingerprint. Sabihin mo, pre, hindi pwedeng hirapin kasi may fingerprint. So, ayan. Ayaw mag-push start. So, sa pag-install naman o sa pag-i-input ng ating fingerprint sa ating sensor, so ituturo ko rin sa inyo. Yan, baba natin itong ating module. Yan. So, sa module, so may ano siya. At yan. So, makikita nyo tong switch, push button na to. Pag pinindot nyo yan, ng isang beses, so, ayan. Pag nag-blink yan, pwede kayo mag-input ng inyong daliri. No? I-input natin tong ating middle finger. So, ulitin natin kasi namatay. Kailangan kasi, nagbiblink pa yung blue. Yan, so, nagbiblink yan. Input natin to. Mga 5 seconds yan. Yan. Pag narinig nyo yung tunog na tururut, okay na yon. So, ito rin. So, yan. Okay na. So, wag nyo lang pindutin nyo. Hintayin nyo lang mawala yun. Kulay blue nya. Yung ilaw na nagbiblink, hintayin nyo lang yung mawala. So, hanggat nailaw yun, pwede kayo mag-input ng mga fingerprint na gusto nyo. So, up to 120 fingerprints. So, pwede nyo i-start. So, subukan natin yung middle finger. Kanina hindi gumagana to. Ngayon, subukan natin. So, ayan. Kita nyo, okay na. Pagana na natin yung motor. Ngayon, kapag re-reset nyo naman siya ka-workshop, patay natin. Kapag re-reset nyo siya, long press lang yun switch na pinindot nyo rin kanina. Ayan, eto. Long press lang. So, long press nyo lang yan. Pag nag-beep na ganyan, so, pag nag-beep ng ganyan, tapos nag-blink na ganyan, so, yan, nire-reset nyo na yan. So, yan, reset na siya. So, kapag naka-reset naman yan, kahit anong fingerprint, pwede natin i-input o gamitin kapag naka-reset. So, start natin yung motor. Yan. Ano natin siya? On. So, subukan natin to. Ito, nireset na natin ha. Yan. Lahat pwede nyo gamitin. Yan.
Kahit ang hindi liit, hindi natin to kanina ni-registered, pwede rin gamitin yan. So, ayan. Kaya pag mag-input na kayo ng fingerprint, pindutin nyo lang isang beses yung kulay blue. Ayan. Tong switch na to. So, yun lang mga ka-workshop. At sana naintindihan nyo yung ating pinakita sa inyong video. At uulitin ko, mas magandang ikabit to sa mga motor na walang kickstart. Kasi mas gagana siya at effective siya, talagang hindi mahihiram ang iyong motor ng kahit na sino nang walang naka-input na fingerprint nila sa iyong fingerprint scanner. Pero sa mga may kickstart, so hindi siya pwedeng gamitin. Meron talagang ibang module, fingerprint module na nabibili na para naman sa may kickstart, no? Kasi ito, once na nag-input ka ng finger mo, ng daliri mo, mag-open siya, pero after 13 seconds, yung pinakamatagal niya, magko-close siya, so babalik siya sa normally close position. Kaya, hindi siya pwede sa ibang motor or may kickstart na motor. So, ganun lang siya kasimple. Napakadali lang niyang ikabit sa mga motor. So, hanapin nyo lang yung inyong switch ng brake light o yung lever nyo, tapos alamin nyo lang kung ano yung trigger ng inyong starter, kung positive or negative trigger. So, yun lang ka-workshop. Sana nagustuhan nyo yung ating video at meron ako sa inyong naibahagi na naman kaalaman at idea at tips about sa pagwawiring ng ating motor. So, yun lang ka-workshop. Sana nagustuhan nyo. Ride safe sa inyong lahat. At kung bago ka nga pala sa channel na to, huwag mo muna kalilimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ang ating ina-upload sa ating YouTube channel. So, God bless and good night.